Habarin mo. Ha? Wow. Hoy, habarin mo, habarin mo. Sige na. Well, dito mismo. Hindi ka ba nagbebenta? Ngayon, natatakot ka? Tara na, balik kayo sa bahay ko para sa mas maraming inumin. Uminom kayo. Sir. Paumanhin. Gusto mo bang bilhin ang aking pagkabirhen? Ako, oo, hahaha. Gusto ko, ang mga inosenteng estudyante sa kolehiyo. Hindi kami interesado sa ibinebenta. Sir, ito ang una kong beses. Malinis ako. Mr. Farrell, perpekto. Hindi ako nag-enjoy sa loob ng ilang araw. Hayaan mo akong magsaya ngayong gabi. Sasama ka sa akin ngayong gabi. Hindi. Natatakot ako. Takot? Huli na ang lahat. Paumanhin, sir. Nagbago ang isip ko. Mag-concentrate ka. Ikaw ang may gawa niyan sa sarili mo. Paumanhin. Heto ang band-aid. Mabuting malaman na nakakaramdam ka ng takot. Kaya, akala ko, sa wakas ay nagpapakita ka na ng interes sa mga babae. Pero hindi ko inaasahan na magiging isang mabuting Samaritano ka. Ha? Hoy! Kaya, nakakuha ka ba ng pera? Narinig ko na ang mga nakatira rito ay mayaman at maimpluwensya. Hindi. Ikaw. Walang silbi. Gusto lang ng kapatid mo na bumili ng branded na bag. Hindi mo man lang ba kayang tuparin? Ang maliit na hiling niya. Papa, ang bag na yan ay nagkakahalaga ng $100,000. Kailangan pang magtanim ng aming pamilya ng maraming taon para kumita ng ganoon kalaki. Bukod pa rito, ayoko mawala ang pinakamahalaga sa akin para lang matugunan ang kayabangan ng kapatid ko. Bueno, kung hindi mo kukunin ang pera, ako, babaliin ko ang aking binti at manloloko ako ng isang tao para bilhin ang bag na yan para kay Sandra. Papa, CJ, gagawin ko ha? CJ, Nako, sayang. Ang inosente pa naman ng babaeng yan. Hahaha, Ginoong Farrell. Kung hindi ka interesado, pwede mo kaming hayaang magsaya. Tama. tara na. Oh. Galit siya. Galit siya. Ginoo, ang sinabi mo kanina, nananatili pa rin ba? Hahaha. Pinagmamasdan siya ng mga lalaking yan. Kung iwan ko siya rito, may masamang mangyayari. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Huwag kang umalis.
Maligo ka muna. Sabihin mo, magkano? 100,000. Huwag na tayong magkita. Ha? Bakit niya ako binigyan ng $1,000,000? Hello, Papa. Kahiyan ka, nakuha mo ba ang pera? Babalik ako kaagad. Diyos ko, Wow! Hindi ka panipaniwala. $100,000. Hindi ko inaasahan na ang una mong beses ay ganoon kamahal. Mahal. Binilhan ka namin ng designer bag, kaya makikipag-date ka na ba sa mga milyonaryo? Oo naman, kapag nagpapanggap akong mayaman at nakikisalamuha sa kanilang mundo, ang mga manliligaw ko ay pipila mula rito hanggang sa kabisera. Oh, Kung wala na kayong kailangan, aalis na ako. Hoy, Sierra. May social dinner ako mamayang gabi. Bakit hindi ka sumama? Ayoko. Narinig ko na maraming milyonaryo doon. Babayaran ka ng $10,000 sa bawat inumin. $10,000. Sa ganoon, mabilis kong makukuha ang pera para mabayaran siya. CJ, sasama ako sa iyo. Hoy, Sandra. Kailangan ba talaga nating magdamit ng ganito? Oo naman. Sierra. Kung mas mapang-akit tayo, mas malaki ang kikitain natin. Pasok. Sierra, kung aaliwin mo ang mga VIP guest, makakalapit ako kay Ginoong Farrell at magiging pinaka-influential na babae sa syudad. Ha 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 ha. Isa pang magandang ginang. Halika, halika. Sige, haha. Maganda. Maganda. Parang pamilyar ka. Ha ha ha. Hoy. Hindi ba ikaw? Yung babaeng dinala ni Farrell kagabi? Ha ha ha. Mas maganda ka kapag naka-makeup. Ha 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 ha. Ako. Nandito ako para maghain ng inumin. Hayaan niyo akong maghain. Ha 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 ha. Kahapon kasama mo ang isang kliyente, at ngayon ulit? Hindi ka ba nasisiyahan kay Elias? O masyado ka lang? Mapili? Hindi. Ginoong Farrell, ang inyong meeting kay Ginoong Lee ay nasa room 603. Naghihintay na sila sa inyo. Hindi. Nagsiserve lang ako ng inumin. Wala na akong ibang ginagawa. Hindi ka gumagawa? Kagabi, baliw na baliw ka sa akin. Halos nagmamakaawa, namamatay para sa isang lalaki, para makasama ka. Hindi. Ako, isang beses ko lang ginawa. Hindi ko na gagawin ulit. Maliit na puta. Para sa ganitong uri ng trabaho. Wala lang, o hindi mabilang na beses. Sabihin mo sa akin, bakit ka? Nakasuot ng ganyan ka-provocative ngayon, kung hindi para akitin ng mga lalaki, sige. Kung gayon kami, ang magpapasaya sa'yo. Ha 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 ha. Hindi. Sandra, tulungan mo ako. Hulihin niyo siya. Sabihin mo na hindi ako ibinebenta. Mga walang hiya. Tulong. Pakiusap. Huwag ka nang magsayang ng hininga.
ang mapili ng mga mayayaman na ito, ay swerte mo na. Ikaw, ang babaeng nahanap mo para sa akin ngayon. Gusto ko, hulihin niyo siya. Hulihin niyo siya. Ito, ang bayad mo. Ginoong Spencer, huwag mong kalimutan ang ating kasunduan. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos nating, matapos ngayon, tiyak na ipapakilala kita kay Elias. Sandra, anong bayad? Anong kasunduan? Maliit na puta. Hindi mo pa rin alam, di ba? Ikaw, ibinenta ka niya. Ha. Sierra, magsaya ka. Fallen. Sandra, huwag kang umalis. Pakiusap, huwag kang umalis. Magkapatid tayo. Paano mo nagawa ito sa akin? Sandra, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Oh. Ayos ka lang ba? Ginoong Farrell, ikinararangal kong makasama ka namin ngayong gabi. Tulungan mo ako. Pakiusap, tulungan mo ako. Hoy, saan mo ba akala mo naroroon ka, babaeng bar? Umalis ka rito. Gino, nakikiusap ako. Natulungan niyo ako. May tao sa labas na gustong mang-atake sa akin. Nakikiusap ako. Nakasuot ng ganyan. Sabi mo may gustong mang-atake sa'yo. Kung hindi ako nagkakamali, ang trabaho mo ay makipagtalik sa kanila, hindi ba? Kaninang umaga binigyan kita ng $1,000,000. Hindi pa ba sapat iyon? Ginoo, hindi ako. Hindi ako ganoong klase ng tao. May mga dahilan ako. Hindi ko tinanggap ang pera niyo. Lintik, walang hiya. Dito ka tumakbo. Halika. Ginoong Farrell. Anong ginagawa niyo rito? Hoy, Ginoong Farrell. Interesado pa rin ba kayo sa babaeng ito? Nandidiri ako. Sige, Ginoong Farrell. Kung gayon hindi na ako magiging magalang. Tara, Ginoo, tulungan niyo ako. Ginoo, gumala ka. Gumala ka. anong ginagawa niyo? Gumala ka. Walang hiya, umayos ka. Lintik na, paano mo nagawang saktan ako? Bibigyan kita ng leksyon. Ginoong Farrell, nakatanggap kami ng impormasyon na kaninang umaga, $900,000 mula sa $1,000,000 cheque na ibinigay nyo kay Binibining Joyce ay ibinalik sa inyong account. May mga dahilan ako. Hindi ko kinuha ang pera niyo. Nagkamali ba ako sa kanya? Tuturuan kita. Tuturuan kita. Lintik ka. Ngayon susunod ka na, hindi ba? Tigil. Ginoong Farrell, kayo. Lumabas kayo. Lahat kayo. Oo, sa inyo na yan. Alis na kami. Alis na kami. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Salamat sa ngayon. Sugatan ka. Dadalhin kita sa ospital. Huwag kang gumalaw. Ginoong Farrell, ang mga sugat ng dalagang ito ay nagamot na. Walang malubha. Kailangan lang niyang magpahinga ng ilang araw. Bakit mo ibinabalik ang pera? Nagkasundo tayo ng $100,000. Kung tinanggap mo ang pera, bakit ka bumalik sa ganyang uri ng trabaho? Ginoo, hindi ko ipinagbili ang sarili ko. Narinig ko lang na maganda ang tip sa serbisyo at gusto kong ibalik sa inyo agad ang pera. Hindi ako ganoong klase ng babae. May mga dahilan ako kung bakit ako lumapit sa inyo noon. Sumusumpa ako. Kapag kumita ako ng sapat na pera, babayaran ko kayo sa lalong madaling panahon. Gabi na.
Kailangan ko nang umuwi. Ginoong Farrell, ang inyong ina ay nagayos muli ng blind date. Maghanda ng $100 milyong bilang dote para sa babaeng yon. Diyos ko. Ay, naku. Tingnan ko nga. Naku. Kaya ito ang Hermes? Oo, Ang bag na ito ay nagkakahalaga ng $100,000. oo, mama. Ang bag na ito, ang aking pasaporte sa alta sosyedad. Lahat ng kalalakihan sa syudad ay luluhod sa aking paanan. Wow. Bakit hindi pa bumabalik ang walang kwentang yan? Hindi ba siya nagluluto sa oras na ito? Gusto ba niyang mamatay tayo sa gutom? Aba, ibinenta ko siya sa mga mayayamang taga-syudad. Sa halagang $300,000, nakasama niya sila buong gabi. Sigurado akong nasa ikapito siyang langit ngayon. Naku po. Oh, aking mahal na anak, isa kang tunay na henyo sa negosyo. Ang sinumang magpakasal sa'yo ay napakaswerte. Ha 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 ha. Tama. Sandra, kapatid kita. Paano mo nagawa akong ibenta sa iba para sa pera? Tao ka pa ba? Walang kwenta. Paano mo nagawang saktan ang kapatid mo? Lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon din. Mama at papa. Ibinenta niya ako sa maraming lalaki para sa pera. Bakit hindi niyo siya sinasaway? Ano ngayon? Ipinadala ka ni Sandra sa kama ng isang mayaman. Isang karangalan yan para sa iyo. Huwag kang maging walang utang na loob. Kung hindi dahil sa tulong ni Sandra, malamang ay hindi mo kailanman nakilala ang isang lalaking may ganoong karaming pera. Hoy, Sierra. Bakit ang bilis mong bumalik? Huwag mong sabihin, tumakas ka. Ha? Ano? Walang kwentang babae. Kung maglakas loob kang saktan, ang damdamin ng mga mayayamang lalaking yan. Bibigyan kita ng leksyon. Aba, bakit ka nakatayo lang dyan? Itali mo ulit siya at ibalik sa mga kama ng mga mayayamang yan. Itali niyo siya. Ang lubid. Lubid, hawakan niyo siya. Hindi, anak niyo rin ako. Bakit niyo ito ginagawa sa akin? Anong anak? Para sa amin. Isa lang ang anak namin, at yan ay si Sandra. Narinig mo. Ang pamilya Farrell ay dumating para hingin ang kamay mo. Dumating ang pamilya Farrell para mag-propose. Siya. Anong pamilya Farrell? Ang sinasabi mo, Ang tanging makapagbibigay ng ganoong karangyang note ay natural na ang pamilya Farrell ang pinakamayaman sa syudad. ang pinakamayamang pamilya Farrell. Naku, ang pinakamayamang pamilya ay talagang nagkagusto sa aking anak. Ay, Sandra. Ikaw ang perpektong anak ni na mama at papa. Kaya pala tinatago mo. Sa amin ang sikretong ito. Nakikipag-date sa pinakamayamang lalaki. Ha ha ha. Kaya pala gusto niyang pakasalan si Sandra. Nagkamali ako sa pag-aakalang. Gusto niya akong pakasalan. Sige. Ginoong Farrell, tinatanggap ko ang proposal na ito. Kailan ko sinabing, gusto kitang pakasalan? Kung hindi mo ako papakasalan, sino ang papakasalan mo? Aba, ang gusto kong pakasalan ay si Sierra Joyce. Ano? Gusto mong pakasalan ang masamang babaeng ito? Oh, Ginoong Farrell, hindi mo ba alam na ang babaeng ito ay malandi? Ang kanyang katawan ay dinumisan na ng mga lalaki noon pa. Kung gusto mong magpakasal, pakasalan mo ang amin si Sandra. Hindi lang siya pambihira, kundi birhen pa. Tama. Perpekto siya para magpakasal sa isang mayamang pamilya at maging ginang ng bahay. Paano ka naglakas loob? Kung muli mong insultuhin ang aking asawa, patatahimikin kita habang buhay. Ginoong Farrell, ito ay para sa iyong sariling kapakanan. Paano ka naging ganoon ka walang utang na loob? Matanda, naglakas loob kang insultuhan ng aming direktor. Naghahanap ka ng gulo. Sige. Pakasalan mo kung sino ang gusto mo, basta pakasalan mo ang isa sa aking mga anak. Iyon lang ang mahalaga. Hoy, Sierra.
Kausapin mo si Ginoong Farrell, huwag mo siyang galitin. Gino, pumapayag akong magpakasal sa iyo. Ngunit may isang kondisyon. Gusto kong putulin ang lahat ng ugnayan. Sa pamilya Joyce, Ano, Sierra? Ano ang ibig mong sabihin? nang itali ninyo ako. Hindi ba sinabi ninyo na, si Sandra lang ang inyong anak? Kaya mula ngayon, hindi na tayo pamilya. Walang utang na loob. Dahil nagsalita na ang aking asawa, ibalik niyo ang mga regalo sa kasal. Dahil ang pamilya Joyce ay walang galang sa akin, malinaw na hindi masaya ang aking asawa dito. Kailangan nilang makatanggap ng magandang leksyon. Opo. Ginoong Farrell, Gina, maaaring lumala ito. Dapat kang umalis. Tara na. Teka, Sierra. Sierra, Hoy! Hoy! ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa nila? Sierra! 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 Ginoong Farrell, binabati kita. Buntis ang iyong asawa. Sa katunayan, triplet sila. Sierra, napakarami mo ng pinagdaanan. Mula ngayon, kasama mo ako. Ikaw ang magiging pinakamasayang babae sa mundo. Nasaan ako? Ito ang bahay ko. At ito ang magiging tahanan mo at ng ating mga anak. Mga anak, ibig mong sabihin, buntis ako. Sabi ng doktor, triplet sila. Kapag gumaling ka na, ipapahayag ko ang ating kasal. Pero dahil sa nakaraan ko, ang pamilya mo ay malamang na hindi ito aprobahan. Dinala mo ako sa bahay mo para lang itapon ang mga sanggol. Ginoong Farrell, pakiusap. Huwag mo silang itapon. Aalis ako at hindi na kita guguluhin pa. Aalis? Sa tingin mo ba ako, si Elias Farrell, ay hindi kayang suportahan ka? O ang ating mga anak? Ibig mong sabihin, aalagaan mo sila? Ako ang kanilang ama. Siyempre, alagaan ko sila. Tungkol naman sa pamilya ko. Elias, hindi ako makapaniwala na may mga anak ka sa labas ng kasal. Dalhin mo siya sa akin. Ma, ano po ang ginagawa niyo? Nasaan ang babaeng yan? Saan mo siya tinatago? Patawarin ninyo ako. Kasalanan ko ang lahat. Huwag ninyong pahirapan si Elias. Halika, mahal. Inapi ka nila. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo na maging responsable ka sa mga babaeng kinakasama mo? Tingnan mo ang tiyan niya. Ang laki na. Bakit hindi pa kayo kasal? Pag-uusapan kayo ng mga tao. Ma, kasalanan ko ang lahat. Magpapakasal kami pagkatapos niyang gumaling. Napakaganda, napakabait at matino. Oh, may $1 bilyong sa card na ito. Maliit na regalo para sa'yo. Sobrang dami po, Ginang. Hindi ko po matatanggap. Hindi po. Bakit Ginang pa rin ang tawag mo sa akin? Tawagin mo akong mama. Hindi ko po ito matatanggap. Tanggapin mo na. Mayaman si Mama. Ito lang ang magagawa niya. Para sa'yo. Salamat po, mama. Oh, ang sarap pakinggan. Mahal, ang payat mo. Hahanapin ko ang pinakamagaling na yaya sa bansa para masiguro na malusog at malakas ang aking manugang. Hihi. Anong problema? Hindi ka mukhang masaya. Hindi, basta, naisip ko ang aking mga magulang. Anak, din nila ako. Bakit si Sandra lang ang inaalala nila? May kailangan akong sabihin sa'yo. Hindi ka nila tunay na anak. Alaman ko rin ito. Ilang araw na ang nakalipas. Habang hinahanap ka, hindi ko sinabi sa'yo dahil sa takot na magalit ka. Kaya pala sila, hindi ang tunay kong mga magulang. Sa lahat ng taon na ito, ang pagmamahal ko sa kanila ay isa lamang, biro para sa kanila. Nagkamali ako. Hindi ko dapat sinabi sa'yo. Hindi, masaya ako na sinabi mo sa akin. Ngayon, alam ko na ang kawalan nila ng pagmamahal ay hindi ko kasalanan. Siyempre, hindi mo kasalanan. Hindi ka nila karapat-dapat. Elias, matutulungan mo ba ako na mahanap ang tunay kong mga magulang? Nagpadala na ako ng mga tao para mag-imbestiga. Sigurado ako na mahahanap natin sila. Talaga? Siyempre, naroon sila para samahan ka sa altar sa kasal natin. Salamat. Anak ko, nasaan ka?
Ginang, sa tingin ko, ito ang dalaga. Salamat, hanggat kaya kong mahanap siya bago ako mamatay. Babayaran ko ang kahit ano. Ang ganda. Magandang umaga po, Ginang. Sino po kayo? Siya ang pinakamagaling na yaya na nahanap ni nanay. Siya ang bahala sa pag-aalaga sa'yo. Ginang, handa na po ang almusal. Maaari na po kayong maglinis at kumain. Sige po. Hoy, ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Kaya kong maglakad mag-isa. Mahal, hayaan mong buhatin kanya. Malakas siyang lalaki. Buntis ka at sobra sa timbang. Anumang pagkabangga ay maaaring maging seryoso. Buksan mo ang bibig mo. Hindi. Kaya kong mag-isa. CJ, Marami nang pinagdaanan si Sarah, kaya dapat natin siyang tratuhin ng maayos. alam ko. Umupo ka. Kailangan ko bang kumain ng ganito karami sa almusal? Kumain ka pa. Para ikaw at ang sanggol ay makakuha ng sapat na nutrisyon. Bakit mo ako inaalagaan? Na parang bata. Dala mo ang mga anak natin, tungkulin kong alagaan ka. Sanggol, pagkapanganak mo, dapat mong alagaan si nanay kasama si tatay. Ang bait niya. Siguro dahil sa sanggol, kaya niya tayo ginaganito. Nanay, ano po ang ginagawa ninyo? Dahil si Sarah ay manganganak na sa loob ng ilang buwan, kailangan kitang turuan kung paano maging isang mabuting ama. Simulan na natin. Ginoo at Ginang Farrell, sa ating unang aralin, matututunan natin kung paano magpalit ng diaper. Panoorin ninyo at hayaan ninyo akong gawin ito. Pero lalaki si Elias, paano niya magagawa ito? Hayaan ninyo akong gumawa. Anong ibig mong sabihin na lalaki? Siya ay ama, dapat niyang matutunan ito. Halikayo, umupo kayo. Opo, Ginang, pagkatapos ng panganganak, kayo ay magiging mahina, at ang pinakamahalaga ay ang paggaling ninyo. Sinasabi ng mga siyentipiko na ang mga batang pinalaki ng kanilang mga ama ay mas mahusay ang pag-unlad. Hayaan niyo akong gumawa. Ginoong Farrell, ngayon isipin ninyo na nagpuupuo ang sanggol at kailangan ninyong palitan ito. Pupu, CJ, tingnan ninyo ako. Una, buksan ang diaper. CJ, Hindi ko inaasahan na siya ay isang seryosong VE sa trabaho, pero napakapasensyoso at mapagmahal. Sa bahay, mga anak, mayroon kayong pinakamahusay na ama sa mundo. Salamat sa iyong pagsisikap ngayon. hindi ito pagsisikap. Ikaw ang nagtatrabaho ng husto. Anong nangyayari? Wala, mas malaki lang ang tiyan ko. At sumasakit ang likod at mga binti ko. Normal lang yan. Walang dapat ipag-alala. Hayaan mong masahehin kita. Pero, Humiga ka. Hello, Ginoong Farrell, may problema sa proyekto sa ibang bansa. anong nangyari? Anong problema? Sierra, kailangan kong pumunta sa ibang bansa ng ilang araw. Manatili ka sa bahay kasama ang mga sanggol at maghintay. CJ, kami ng mga sanggol ay maghihintay sa iyo. Mabuti.
Ay hindi, nakalimutan niya ang telepono niya. Hoy, Elias. Elias, ang telepono mo. Elias, Ginang, nasaan si Ginoong Farrell? umalis lang si Elias. Ano ang gagawin natin ngayon? Masyadong mabilis umalis si Ginoong Farrell, kaya hindi niya naayos ang mga gawain ng kumpanya. Marami na siyang nagawa para sa akin. Kaya ito ang magandang pagkakataon para suklian ang kanyang kabutihan. Kung hindi ninyo mamasamain, nag-aral ako ng administrasyon sa universidad at makakatulong ako. Ay, napakagaling. Ginang, aayusin ko na po ito. Papalitan ninyo si Ginoong Farrell at pamamahalaan ang mga gawain ng kumpanya. Ginang, pwede po ba kayong pumasok bukas? Ha? Pwede akong maging junior employee. Pero Tese, hindi ko kaya. Ayos lang. Ang kumpanyang ito, pag-aari ninyong dalawa, ituring nyo na lang na pinamamahalaan ninyo ang inyong tahanan. Hoy, anong nangyayari? Lumabas kayo. Umalis kayo. Pigilan nyo ang pagsira ng gamit. Anong ginagawa nyo? Umalis kayo. Lahat ng ito ay kasalanan nyo. Sinira ng Farrell Group ang aming Bay Village. Palagi na lang kaming magiging mahirap na nayon. Lahat ng ito ay kasalanan nyo. Malas? Walang hiya. Kung hindi nyo lang sana inabuso si Sarah, hindi kami maghihirap kasama ninyo. Huwag kayong magsalita ng kung ano-ano nang gusto naming ibenta ang pesteng batang yon. Lahat kayo ay sumang-ayon. Ngayon na inaway natin ang Farrell Group, lahat tayo ay iniiwan. Huwag na kayong magsayang ng oras sa kanila. Palayasin nyo sila sa Bay Village. Baka si Ginoong Farrell ay maawa sa atin. Malas? Umalis kayo. Lumabas? Umalis kayo. Umalis? Lumabas? Mama, Papa, anong gagawin natin? Kung magpapatuloy ito, mapupunta tayo sa kalsada. Huwag kayong mag-alala, kumalma kayo. Sandra, huwag kang umiyak. Sandra, ito ang lahat ng pera natin. Pumunta ka na sa syudad ngayon. Gawin mo ang lahat ng kailangan para mawala ang sanggol ni Sarah at magpakasal kay Ginoong Farrell. Mama, Papa, hindi ko kayo bibigwin. Palagi kong pananatilihin si Sierra, na mas mababa sa akin. Makikinig kayo. Ang asawa ng CEO ay darating ngayon sa kumpanya para pamunuan ng ating Farrell Group. Lahat, maghanda kayo para salubungin siya ng maayos. Opo, sir, walang duda na bibigyan namin siya ng mainit na pagtanggap. Impossible. Ang mga damit na binili sa akin ni Mama at Elias ay masyadong mahal. Mas mabuti pang maging low profile ako. Hoy. Nasaan ang uniforme ko? Hoy. Tapos lang ako ng high school. At sa wakas ay nakakuha ako ng trabaho bilang cleaner sa Farrell Group. At ngayon, pati itong trabaho ay nasa panganib. Nakakainis ito. Wow, lahat ng ito ay mga luxury brand. Dahil ako ang nakakita sa kanila, lahat sila ay akin na ngayon. Ha ha ha. Sa wakas, kailangan kong maglakbay sa ibang bansa para makipagkita kay Mr. Farrell. Huwag mong sirain. Wow. Kaya ito pala, ang kumpanya ni Elias. Bobong cleaner, dinumihan mo ang red carpet na inihanda namin para sa ginang. Pasensya na, talagang pasensya na. Sa totoo lang, ako, ang ni Elias. Limited edition na sapatos, Hermès na bag, at Chanel na alahas. Ito siguro si Mrs. Farrell. Maligayang pagdating, ginang. Magandang araw, Ginang. Binibini. Ako ba ang kinakausap mo? Oh, ginang, huwag kang maging mahinhin. Ipinagbigay alam na sa amin ng espesyal na assistant na sa pagkawala ni Ginoong Farrell, ikaw ang mamamahala sa mga gawain ng kumpanya. Kaya pala, si Elias ay lubos na nahulog sa akin. Alam kong, hindi siya mai-in-love sa probinsya ng Sierra. Oo, ako ang asawa ng inyong general manager. Sandra, bakit ka na naman nagsisinungaling? Sierra, anong ginagawa mo rito? Bakit suot mo ang damit ko? Ako ang asawa ni Elias. Paano ka naglakas loob? Hindi mo maaaring palitan. Si Ginang Farrell. Hoy.
Dapat kang tumingin sa salamin. Ang asawa ng aming direktor ay halatang galing sa isang mayaman at respetadong pamilya. Ikaw ay isang tagalinis lang. Hindi ka karapat-dapat maglinis ng kanyang sapatos. Isang tagalinis. Mukhang sawa na si Elias sa kanya. Ito ang perpektong pagkakataon para alisin ang anak sa labas na dinadala niya. Bueno, kakabalik ko lang mula sa bakasyon sa Hawaii. At medyo pagod ako. Ikaw, halika at masahehin mo ako. Hoy, bakit ka nakatayo lang dyan? Ang ginang ay nagbibigay sa iyo ng promosyon. Bilisan mo at sundan siya. Bilisan mo. Sandra, ito ang kumpanya ng asawa ko. Hindi ko hahayaang kumilos ka ng ganyan kawalang ingat. Ginang, wala si Ginoong Ferrell sa kumpanya ngayon. Bumalik na lang tayo sa ibang pagkakataon. Huwag kang magmadali, pag-uusapan natin ang kolaborasyon pagbalik niya. Kailangan muna nating hanapin ang aking anak. Tara na. Array. Ang yaman ay ang galing. Makakatikim ako ng kaunti sa bawat milk tea. Nang walang alalahanin, haha. Magsumikap ka ng kaunti. Hindi ka ba kumain? Array. Sinasadya mo ba yan? Nang ahas nang umiwas sa akin, ako. Hindi ako naniniwala, mahuhuli kita, ako. Oy! Naku po, Ginang, ayos lang po ba kayo? Anong nangyari? Bob ang tagalinis, paano mo nagawa yan kay Ginang Ferrell? Ginang Ferrell, hindi po sinasadya, kasalanan po ng tagalinis na yan. Lahat ay kasalanan niya niya lang. Kung gayon, Ginang, gusto niyo po ba ang masahing ito, di ba? Siya na ang mag-asikaso sa inyo. Sierra, hindi pa ito tapos. Sierra, sinabi ni Leo na tumutulong ka sa pamamahala ng kumpanya. Ayos lang ba ang lahat? Tama, lahat sila ay napakabait sa akin. Mabuti. Babalik ako pagkatapos. Hintayin mo ako sa bahay. CJ, mag-ingat ka ng sobra. Gagawin ko. Mahal kita, Mua. Nilalamig ka ba? Ginoong Ferrell, sigurado ka bang ikaw yan? O may sumapi sa isang baliw na umiibig? Suriin mo ang mga dokumentong ito. Huwag kang matulog hanggat hindi mo natatapos. Ha? Pero, Kailangan kong mag-aral kung paano magpalit ng diaper. Ito ang banyo ng mga babae. Nasa maling lugar ka. hindi ako. Kung gayon, ako ba ang mali? Mahal, hindi ka rin mali. Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Maliit na puta. Sinabi sa akin ng asawa ni Ginoong Ferrell na nabuntis ka bago ka pa man ikasal. Wala pa akong nakitang tagalinis mula sa probinsya dati. Hayaan mong magsaya ako sa iyo ngayon. Ginoong Ferrell, salamat sa mabilis ninyong desisyon. Maayos na umuusad ang ating proyekto. Sa ibang bansa, kumikita ng bilyon-bilyon araw-araw para sa Ferrell Group. Salamat sa aking asawa na pumayag na pamahalaan ng kumpanya para makapag-focus ako sa biyahe. Wow! Ang kwintas na ito ay isang kayamanan na pag-aari ng isang reyna noon. Ito ay isang tunay na natatanging antigo. Kung bibilhin ninyo ito para sa inyong asawa, matutuwa siya ng sobra. Nasaan ang asawa ko? Nasa opisina siya sa itaas. Ihahatid ko kayo sa kanya. Dito po, pakiusap. Hindi. Hindi, bitawan mo ako. Ako ang asawa ni Elias. Oh, puta. Kaya pala, pumunta ka sa Ferrell Group bilang tagalinis para lang akitin si Ginoong Ferrell? Sa totoo lang, hindi ako. Mas masahol pa kay Ginoong Ferrell. Bakit hindi mo rin ako pasayahin? Nasaan ang asawa ko?
May nagsabi na nasa banyo siya. Tingnan mo. Tulong. Hindi. Tulong. Medyo mabangis ang tunog. Sierra, kapag nawala ang sanggol na yan, ako ang magiging tunay na ginang feral. Halika, walang makakapasok nang walang pahintulot ko. Gago, huwag mo akong hawakan. Maliit na puta, umayos ka. Lumayo ka. Tulong, tulong. May tao ba dyan? Sumigaw ka hanggat gusto mo, walang darating ngayon. Iniutos ni Ginang Feral na isara ang buong gusali. Walang makakaistorbo sa kasiyahan natin. Sandra, kaya pala gawa niya ang lahat. Tara na. Elias, iligtas mo ako. Hindi. Tulong. Ayos ka lang ba? Elias, ikaw ba talaga yan? Bumalik ka na? Bumalik ako. Habang nandito ako, walang makakapanakit sa'yo. Lintik, sinong bulag na tanga ang naglakas loob na gambalain ako? Sir Feral, Anong kamay mo ang humawak sa asawa ko? anong asawa? Sinasabi mo bang siya ang tunay na Mrs. Feral? Leo, dahil ang ilan ay hindi marunong magpigil, ipa-chemical castration mo siya. At ipatapon sa labas ng syudad. Opo, sir. Sir, ma'am, sir. Tara na. Sa wakas, dapat tapos na si Bob. Halika, gulatin natin sila sa akto. Ma'am, tingnan nyo, yan ang babaeng yan. Nakakapit kay Bob ng ganyan. Halatang katatapos lang nila, nanginginig ang mga binti niya. Baliw to. Hoy, huminto ka. Sierra, paano ka naglakas loob na makipagrelasyon sa kung sinong lalaki sa kumpanya? Tanggol ka na. Ano? Sir Feral. Bakit kasama ni Sir Feral, si Sierra Joyce? Ma'am, anong nangyayari? Tinatawag mo siyang maam. Opo, Sir Feral, hindi ba siya ang fiancé mo? Sandra Joyce, paano ka naglakas loob? Ang babaeng pakakasalan ko ay palagi ng si Sierra at siya lang. Sir Feral, hindi mo ba ako gustong pakasalan? Dahil mahal mo ako, hindi ba't kaya mo inihanda ang lahat para maging asawa mo ako? Sandra, kung muli mo akong sasaktan, o ang anak ko, hindi ka makakalusot. Kung may mangyari sa kanya, magbabayad ka. Oh, kaya pala sa lahat ng oras na ito, si Elias lang ang gustong pakasalan si Sierra. Sandra, magpaliwanag ka, ikaw ba ang asawa ng CEO o hindi? Oo naman. Normal lang sa isang mayaman na CEO na magkaroon ng ilang kabit, di ba? Kung hindi kayo naniniwala, sa loob ng ilang araw, i-aanonsya ni Sir Feral ang kasal namin. Asawa ba talaga siya ng CEO? HMM. Elias, kailangan kitang makuha. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Elias. Kung pakakasalan mo lang ako, dahil sa mga sanggol, ayoko nang maging pabigat sa'yo. Bakit mo sinasabi yan? Sabi ng lahat, si Sandra ang tunay mong mahal. Bakit ka tumatawa? Sa tingin mo ba ay sumusobra ako? Sa pakikipagkumpetensya sa isang pambihirang tulad ni Sandra para sa pag-ibig mo? Mahal, hindi ako bulag. Ang isang tulad ni Sandra ay hindi maihahambing sa'yo. Mula pagkabata, palagi nilang sinasabi na mas magaling si Sandra. Sinasabi rin nila na si Sandra. Bakit mo ako hinahalikan ulit? Sierra, pakakasalan mo ba ako? 3, 2, 1, ngiti. Hindi ako makapaniwala na nagpakasal ako ng ganito kabilis. Hoy, ano ang ginagawa mo? Dapat itago ng asawa ang mga mahalagang bagay.
Sa 3 araw, gaganapin natin ang ating engagement party sa Peak Hotel. Hindi ba masyadong mabilis? Ang aking mga biological na magulang ay hindi pa rin nagpapakita. Gusto kong malaman ng buong mundo na ikaw ang aking asawa. Mahal, makikipag-engage ka ba sa akin muna? Kapag nahanap natin ang iyong mga magulang, gagawa tayo ng kasal, natatandaan ng lahat. CJ. Ang galing na kasama kita. Diyos ko, inanunsyo ni Ginoong Farrell ang kasal. Talaga, oo, talaga. Ginang, hindi na ako magdududa sa iyong pagkakakilanlan. Ang aking posisyon bilang Ginang Farrell, at ngayon, inihayag ni Elias ang kanyang engagement. Ginang, napakabulag namin noon. Maaari po ba ninyo kaming isama sa engagement party? Oo, hindi pa kami nakapunta sa ganoon eksklusibong kaganapan. Ginang, isama niyo po kami, pakiusap. Oo, Ginang, isama niyo po kami. Sige. Ako ang magiging mas mature. At palalawikin ko ang kanilang pananaw. Ginang, ito ba ang inyong engagement ring? Napakalaki at napakakinang. Narinig ko na noong isang araw, naglakbay si Ginoong Farrell sa ibang bansa at bumili ng diamond ring sa halagang $100 milyong. Ito siguro iyon. Oh, Ginang. Napaka-spoiled nyo kay CEO. Diyos ko. Nakakainggit. Hindi ako makapaniwala na ang singsing na ito na nagkakahalaga ng $2 ay nakalinlang sa lahat. Hindi ba siya ang dating tagalinis? Paano ka naglakas loob na bumalik, lintik na tagalinis? Ito ang kumpanya ng asawa ko. Bakit hindi ako pwedeng narito? Huwag mong isipin na hindi namin alam na magpapakasal si Ginoong Farrell kay Binibining Joyce at ikaw ay isa lamang kabit na iniwan niya. Tingnan niyo ang kanyang kamay, suot niya, ang parehong singsing ni Ginang Farrell. Magkapareho, talagang magkapareho. Malala na nga ang pagpapanggap mong ikaw ang ginang, pero naglakas loob ka pang gamitin ang singsing niyang may diamante. Hindi totoo. Ang singsing na ito ay regalo sa akin ng asawa ko. Nagsisinungaling ka pa rin. Pusta ko, isa kang probinsyana na nagpapanggap na mayaman. Iniisip na sa pamamagitan ng mga imitasyon at murang alahas ay makukuha mo ang atensyon ni Ginoong Farrell kahit sa panaginip mo. Sierra, gaano mo man, subukang kopyahin ako. Pero naglakas loob ka pa rin. Hinding-hindi mo maaabot kahit kalahati ng kung ano ako. Ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo? Ibigay mo sa akin. Ibalik mo ang singsing ko. Ang isang kopya na tulad nito ay dapat kong sirain ng tama. Buti na lang at buo pa. Regalo ito ni Elias. Hindi ito pwedeng masira. Sandra, binili ito ni Elias sa isang subasta. Sa malaking halaga at mayroon itong nakaukit na natatanging security code. Kung hindi ka naniniwala, ay verify mo sa headquarters. Hindi na kailangan. Ang mga code ay maaaring i-scan gamit ang telepono. Ano ang nangyayari? Ang peking singsing na ito ay may opisyal na rehistradong authentication. Kung gayon, sa kanya ang tunay. Posible kayang si Sierra, ang asawa ni Ginoong Farrell. Wow! Hoy! Ang singsing na ito ay wala man lang natatanging security code. Bakit sa tingin mo ganoon? Dahil hindi siya ang asawa ng C. At ako, ang asawa ni Elias. Paano ka naglakas loob na magsinungaling sa akin? Ginang, napakabulag namin. Pakiusap patawarin niyo kami. Oo. Ano ang ginagawa mo? Code lang yan. Wala itong pinapatunayan. Ano ang ibig mong sabihin? Ang teknolohiya ng pamemeke ay napaka-advanced. Isang simpleng code. Isang simpleng webpage. Kahit sino ay kayang gawin. Pero ang singsing na ito ay isang anti-gang koleksyon ng isang reyna. Nagkakahalaga ng mahigit $100 milyong. Natatakot akong masira ito, kaya hindi ako naglagay ng security code. May problema ba doon? May punto siya. Ang anti-gang singsing na ito ay natatangi. Kung may nakaukit na security code, mawawala ang halaga nito bilang koleksyon. Paano ka naglakas loob na magsinungaling sa akin? Muntik mo na akong maloko ulit sa babaeng probinsyana na ito. Walang hiya kang nagsisinungaling habang buntis. Hindi ka ba natatakot sa masamang karma para sa anak mo? Tama. Sino ang nakakaalam kung sino ang ama ng iyong anak sa labas? Napakawalang kwenta. Hinahayaan mong akitin ang mga may asawang lalaki. Kung ako ang niloloko, magpapakamatay ako. Manahimik ka. Pwede mo akong guluhin at kaya kong tiisin.
Pero kung maglakas loob ka, na insultuhin ang anak ko at si Elias, hindi ako magiging maluwag sa iyo. Ibalik mo yan. Hoy, 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 Diyos ko. Sierra, dapat kang magpakita ng respeto anuman ang mangyari. Paano ka naglakas loob na kumilos ng ganyan sa harap ko? Hindi kita hahayaang makalusot. HMM. Ginoong Farrell, dinalhan ko po kayo ng tanghalian. Nasa opisina siya ni Ginoong Farrell ng 4 o 5 beses ngayong umaga. Napakawalan Gia. Narito ang asawa niya, at napakawalan Gia niya. Ginang, hindi mo siya pwedeng hayaang makalusot. Elias, sinabi ni Leo sa akin na, hindi ka pa nagtatanghalian. Naghanda ako ng lutong bahay. Sa kusina ng kumpanya, kainin mo habang mainit pa. Umiyak ka ba? Hindi, may pumasok lang na alikabok sa mata ko. Sabihin mo ang totoo. Si Elias ay abala na. Sa pamamahala ng malaking kumpanya, hindi ko na siya kayang dagdagan ng aking mga problema. Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. CJ, ano ang tinitingnan mo? Ito ang ilang lugar para sa ating engagement sa loob ng 3 araw. Tingnan mo, alin ang gusto mo? Diyos ko, ang bayad sa lugar ay $100,000,000. Mahal, nagpa-practice ka ba? Ay, pasensya na, pasensya na, pasensya na. Hayaan mong hipan ko. Mas okay na ba ngayon? Hindi. Ginoong Farrell. Mahalaga rin ang buhay ng isang binata. Ginoong Farrell, kumalma po kayo. Kung wala na po kayong kailangan, aalis na po ako. Ito ay usaping pampamilya. Anong problema mo? Kasal na ako. Pwede ka bang kumatok bago pumasok? Pasensya na po, Ginoong Farrell. Hindi pa po kasi ako sanay na nakahanap na kayo ng pag-ibig. May problema ba? Oo, ang meeting niyo po sa Charles Group ay magsisimula na sa loob ng 5 minuto. Inaantok ka? Normal lang naman, ang antukin kapag buntis. Halika. Magpahinga ka na lang dito. At kumuha si mama ng manikurista para gawin ang iyong wedding nails. Wedding nails, tulad ng ginagamit ng mga artista. Sabihin niya. Sabi ni mama, dapat mayroon ka ng lahat ng mayroon ng iba, at higit pa. Hindi. Hindi ako makakapagtrabaho sa ganyang kuko. Mahal, pinakasalan kita para alagaan ka, hindi para gumawa ng gawaing bahay. Hayaan mo na lang ang iba ang gumawa, okay? CJ, susundin kita. Mabuting babae. Hoy, Ginoong Farrell. Sa tingin ko dapat magpatayo kayo ng sikretong silid dito sa opisina, hindi lang para makapagpahinga ang asawa nyo, hindi para sa mga pribadong sandali. Ano ba ang iniisip mo buong araw? Pasensya na po, Ginoong Farrell. Hindi po ang kupang sinabi ko. Magandang ideya. Ayusin mo. Agad-agad. Aray, Hayop ka, may gana ka pang matulog. Ano ang ginagawa natin? Para bigyan ka ng magandang paliligo. Walang hiya, mga agaw ng asawa. Syempre, sino ang nakakaalam kung anong uri ng mikrobyo ang nasa iyo? Dalhin ng disinfektante. I-sterilize ko ang buong katawan mo. hoy. Ano ang ginagawa mo? Ginang. Magandang umaga, Ginang. Ako si Daniel, ang nail designer. Pinadala ako ni Ginoong Farrell para i-disenyo ang iyong mga kuko sa kasal. Ginang, siya ba ang kinakausap mo? Oo, ang dalagang ito ay may aura na napakabihira. Malinaw na siya ang asawa ng CEO. Kung gayon hindi mo pa nakikilala. Si Ginang Farrell, ginulat mo ako. Daniel, mali ang taong pinagkamalan mo. Siya ang asawa ng aming CEO.
Ginang, labis akong humihingi ng paumanhin. Ang dalagang ito ay may kahangahangang presensya. Nagkamali lang ako nang hindi sinasadya. Magsisimula na ba tayo? Wow! Ang mga mayayaman talaga ay marunong mamuhay ng maayos. Ang mga kuko sa kasal na ito ay napakaganda. Diyos ko! Ang mga hiyas dito ay pawang mga bihirang bato. Ang bawat kahon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 500,000 piso. Ako ang magiging tunay na asawa ng CEO, at ito ay magiging akin sa madaling panahon. Hindi masama kung susubukan ko muna, di ba? Kukunin ko ito. Napakahalaga ng mga kuko sa kasal na ito. Napakabuti na sa akin ni Elias. Hindi ko siya hahayaang gumastos ng ganoon kalaki. Kahit ito hindi mo kayang ayusin. Namiss mo ba ako, mahal? Elias, binili mo ba ang mga kuko sa kasal na ito? Kung hindi, hindi ko ito gusto. Ayoko itong gawin. Anong problema mo? Masyado bang mahal? Kung sasabihin kong dahil sa pera, hindi siya papayag. Hindi. Kasi, wala akong gusto sa mga ito. Sabihin mo lang na. Sige, kahit ano para sa aking mahal. Naghahalusinate ba ako? Nakangiti si Ginoong Farrell. Ginoong Charles, hindi mo ba napansin? Ang hangin ay mabigat sa amoy ng pag-ibig. Hindi mo na kailangan pang maghapunan. Bakit? Halika rito, mararamdaman mo ang lahat ng matamis na pagmamahalan. Wow! Ginang, ang ganda ng iyong mga kamay. Ang ganda ng iyong mga kamay. Para kang isang marangal na prinsesa sa telebisyon. Ha ha ha. Sierra, nagseselos ka ba sa akin? Ang mga diamante sa aking mga kamay ay nagkakahalaga ng higit sa $100,000,000. Bakit ako magsiselos? Kung gusto mo, bilhin mo. Siya ay isang hamak na walang kwenta. Binili ni Ginoong Farrell ang treatment na ito para kay Ginang Farrell, kaya siya ang magbabayad. Tama. Mahal na mahal ako ng asawa ko. Kaya hinding-hindi niya ako hahayaang magbayad. Ginang? Sige, naiintindihan ko. Gusto ko ang manicure set na ito. Kukunin ko na. Opo, Ginang. Ang manicure set na ito ay nagkakahalaga ng $120 milyong. Magbabayad po ba kayo gamit ang card o cheque? Ikaw. Ano ang ibig mong sabihin? Ang asawa ko ang pinakamayamang tao sa bansa. Hinihingan mo ba ako ng pera? Kinuha niyo na ba ang pera ni Ginoong Farrell? At ngayon ay gusto niyo namang lokohin si Ginang Farrell. Mag-ingat kayo, tatawag kami ng pulis. Paumanhin po, Ginang. Tumawag po si Ginoong Farrell at sinabing, hindi siya magbabayad. Kung gusto niyo po, kayo na lang ang magbayad. Ako. Paano nangyari ito? Ano pa ang hinihintay nyo? Tanggalin nyo ang nail polish na ito ngayon din. Tanggalin nyo na. Tanggalin nyo lahat. Bilisan nyo. Sandra, bilang asawa ng hindi mo ba kayang bayaran ang nail polish na ito? Ha, biro ba yan? Siyempre kaya kong bayaran. Napansin ko lang na allergic ako. Hindi ba pwede? Hoy, naiinggit ka ba sa kanya? Kung kaya mong bayaran, bilhin mo. Siya, isang mabahong tagalinis mula sa probinsya. Kung kaya niyang bayaran ang ganoong kamahal na nail polish, luluhod ako at hihingi ng tawad sa kanya. Ikaw ang nagsabi niyan. Ang card na ito ay may $10 bilyong. Regalo ko sa iyo. Ang nail polish na ito, kukunin ko. Sierra. Baliw ka ba? Sa tingin mo ba, kahit anong card ay pwedeng gamitin para magbayad? Tipikal na walang pera. Matagumpay ang pagbabayad. Paano nangyari ito? Kaya pala, kayo po pala si Ginang Farrell. Sandra, nabayaran ko na ang pera. Ngayon tuparin mo na ang iyong pangako. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Ako. Kinikilala ko ang card na iyan. Iyan ang Supreme Dragon Card ng ating bansa. Tanging ang pamilya Farrell, ang pinakamayaman, ang nagmamay-ari nito. Siya nga si Ginang Farrell.
Alam ko na. Ang card na ito ay ibinigay sa kanya ng aking asawa para panatilihin siya bilang kanyang kabit. Ngayon, akin na ulit ito. Hoy, Sandra, binigyan na kita ng maraming pagkakataon. Pero patuloy ka pa ring naghahanap ng gulo. Ngayon, lahat kayo, lumayas kayo rito. Ayoko na kayong makita sa syudad na ito. hindi po, Ginang, huwag niyo po kaming paalisin. Lumabas kayo. Gusto niyo bang personal na parusahan kayo ni Ginoong Farrell? Kung malaman ni Ginoong Farrell na ginulo namin ang kanyang asawa. Tapos na kami. Kailangan na nating umalis. Sierra, hindi ka makakaligtas. Salamat sa inyong tulong. Isang karangalan po, Ginang. Sirang-sira na ang manicure na ito. Gagawan ko kayo ng bago, ngayong gabi, at ipapadala ko sa inyo. Ayos lang po ba? Salamat, hayaan niyo po akong samahan kayo. Ginang, mayroon po akong maliit na pakiusap kung maaari ko po itong sabihin. CJ, Sa totoo lang po, ilang taon na po akong kasal, pero ang asawa ko ay hindi pa po nabubuntis. Narinig ko po ang isang popular na remedyo, ang paghawak sa tiyan ng isang buntis, ay nagpapataas ng posibilidad na magbuntis. Nagtataka lang po ako kung maaari po sana. CJ, Salamat po, Ginang. Napakabait niyo po. Magiging ama na ako. Magiging ama na ako. tara na. Kaya pala ang bastardo sa tiyan niya ay sa kanya. Alam ko na, paano magkakaroon ng Drake Premium Card ang babaeng yan. Lumalabas na tinulungan siya ng isang kalaguyo para magpanggap. Kung gayon, hindi siya ang asawa ng CEO. Niloko tayong lahat. Ma'am, nagkamali kami. Huwag ninyong hayaang makalusot ang babaeng yan. Tama. Kung ang pesteng Sierra na yan, ay ibinibigay sa akin ng ebidensya sa isang silver platter. Hindi ko siya hahayaang makatakas ng walang parusa. Nagtataka ako kung gusto pa rin ni Elias magpakasal kapag nalaman niya kung sino ka talaga. Ano ang dapat kong gawin? Para lang inisin si Sandra, gumastos ako ng mahigit $100 milyong. Kung malalaman ni Elias, magtataka ako kung magagalit siya. Ano ang ginagawa mo? Mukha kang medyo nainis. Galit ka ba? Ginoong Farrell, para sa ating matagumpay na kooperasyon. Hahaha, para sa ating matagumpay na kooperasyon. Ginoong Farrell, ang sanggol sa sinapupunan ni Sierra ay hindi sa iyo. Elias? Elias? Bakit mo ako binabaliwala? Galit ka ba talaga? Galit na galit ako. Ano ang ginagawa mo? Galit na galit ako. Hindi ba ako karapat-dapat sa kaunting interes? May nagawa akong mali. Kailangan kong magbayad ng interes. Susulat ako ng promissory note. Makakasulat ka ba ng promissory note para dito? Alam kong nagastos ko sa iyo. Mahigit $100 milyong ngayon. Na hindi ko kailanman mababayaran sa buhay ko. Ngunit kaya kong magtrabaho ng husto. At ibalik ang lahat ng posible. $100 milyong. Iyon ba ang pinag-uusapan mo? Hindi ba ito ang ibig mong sabihin? Ito ang ipinadala sa akin ni Sandra. Tingnan mo ito. Nagsisinungaling si Sandra. Ang mga sanggol ko ay sa iyo. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Siyempre, naniniwala ako sa'yo. Kung gayon, bakit? Galit na galit ka pa rin? Galit na galit ako dahil napakawalang ingat mo. Alam mo ba na kung kumalat ang video na ito, malubha itong makakaapekto sa'yo at sa mga sanggol. Nag-aalala ako sa'yo. Kaya ito pala, ang pakiramdam ng pagiging pinagkakatiwalaan ng walang kondisyon. Hindi ko siya hahayaang magdusa. Susulat ako ng promissory note ngayon din. Anong promissory note? Lahat ng mayroon ako ay sa'yo. Pati na ang buhay ko.
Bitawan mo ako. Hayaan mo ako. Mama, Sandra, bakit ka bumalik? Diyos ko, anong nangyari? Anong problema? May mga pasa at pamamaga ka. Papa. Mama, ininsulto ko si Ginoong Farrell. Gusto niyang umalis tayo ng bansa sa loob ng 3 araw. Anong nangyayari dito? Kasi, nagpadala ako ng video kay Ginoong Farrell. Ikaw ba ang nagpadala ng mensaheng ito? Ginoong Farrell. Ang kapatid ko ang nanlinlang sa'yo. Siya ang may kasalanan. Bakit ako ang pinagbabayad mo? Turuan mo siya ng leksyon at paalisin sa bansa. Hoy, Ginoo. Ginoong Farrell, si Sierra yan. Malandi siya. Bakit mo to ginagawa sa akin? Ano man ang mangyari, palagi akong magtitiwala sa aking asawa. Tungkol naman sa'yo, ipapakita ko sa'yo kung paano ang impyerno. Gawin niyo. Hindi. Ang walang kwentang Sierra na yan, anong klaseng gayuma ang ginawa niya kay Elias para maging ganoong ka-obsessed? Tama. Mas gusto niyang palakihin ang bastardo na yan. Kaysa, pakasalan ang Sandra namin. Baliw na ba siya? Paumanhin, ito ba ang tirahan ni Joyce sa Baya Village? Sino kayo? Pasok. Ito ang mga regalo sa kasal mula sa aming Panginoon, para kay Binibining Joyce, kasama ang pinakamahusay na pagbati para sa ikakasal, sa kanilang kasal. Ang pinakamahusay na pagbati para sa ikakasal, sa kanilang kasal. Ang aming pinakamahusay na pagbati para sa mga bagong kasal. Isang bigay kaya? Kaya ba? Ang lahat ng regalong ito ay talagang mula kay Ginoong Farrell. Alam ko na, walang sinumang matinong lalaki ang magpapalaki ng anak ng ibang lalaki. Mahal. Siguradong nakita ni Ginoong Farrell ang tunay na mukha ng walang kwentang iyon at napagtanto niyang mas mabuti ka. Talaga bang ako ang magiging asawa ng pinakamayamang lalaki? Nanay, tatay. Sa wakas, magiging hari na tayo ng mundo. Handa na ba ang lahat? Opo, Ginang. Pero, hindi ko maintindihan, bakit hindi po kayo pumasok para makita si Binibining Sierra at sabihin sa kanya na siya ang nawawalang anak ng pamilya Chandler? Kaunti na lang ang oras ko. Ang pagkikita natin ngayon ay magdudulot lang ng mas maraming sakit. Ito ang aking testamento. Kapag ako ay namatay, lahat ng aking ari-arian ay mapupunta sa aking anak, si Sarah Joyce. Ginang. Hindi. Anak ko, nasaan ka? Nanay. Anak ko, nanay. Aray. Nanay. Anong nangyayari? Masamang panaginip. Elias, napanaginipan ko na may nangyari sa aking tunay na ina. Sa tingin mo ba, baka patay na siya? Hindi. Magiging maayos ang iyong pamilya. Hello, Ginoong Farrell, natagpuan na namin ang ina ng iyong asawa. magpatuloy ka. Pero malubha ang kanyang sakit, kasalukuyan siyang ginagamot sa St. Louis Hospital. Ano ang nangyayari? Buntis siya, mababahala siya kung malalaman niya. Sabi ni Leo, natagpuan na niya ang iyong ina. Kung gayon, puntahan na natin siya ngayon. Tara na. Wala siya sa syudad na ito, sinabi niya. Napupunta siya sa ating engagement party. Elias, salamat. Salamat sa pagtulong mo sa akin na mahanap ang aking pamilya.
Ang makilala ka ay kahanga-hanga. Naku po, Oh, pasok kayo. Magpakatotoo kayo, hahaha. si Sarah, ang maliit na bruhang iyon, hindi ba siya mayabang dati? Ngayon, ang Sandra natin ang magpapakasal kay Ginoong Farel. Ha, Tatay, nanay, malapit na ang tamang oras. Dapat dumating na si Elias. Sino yan? Anong nangyayari? Hindi ba ni-reserve ni Ginoong Farrell ang buong Peak Hotel? Bakit may ibang babae rito? Posible kayang, ang isa ay ang nobya, at ang isa naman ay dumating para sirain ang kasal. Sierra. Anong ginagawa mo rito? Magpapakasal si Ginoong Farel kay Sandra. Kung maglakas loob kang gumawa ng gulo, bibigyan kita ng leksyon. Fred Joyce, engagement party namin ngayon. Anong ginagawa mo rito? Oh, pakiusap, tigilan mo na ang pagsisinungaling. Alam ng lahat, na alam na ni Ginoong Farel, na ang sanggol na dinadala mo ay labas sa kasal. At pinalayas ka na niya. Sierra, alam kong nagtatampo ka. At naiinggit sa akin. Pero si Elias, iisa lang ang mahal. Ako, nangingialam ka sa aming relasyon. Ikaw ang third party. Baliw ba ang walang iyong ito? Nagdadala ng anak ng iba. At umaasa kang palalakihin ni Ginoong Farrell? Linawin natin. Ako, ang asawa ni Elias. Ito ang marriage certificate ni Ginoong Farrell. Anong marriage certificate? Pekeng ito. Kahapon, nagpadala si Elias ng tao na may engagement gift sa pamilya ko. Hinding-hindi siya magpapakasal sa iyo. Sandra, ikaw, Ano, kinunit ko ang pekeng certificate mo. Masakit ba sa puso mo? Ah, tama, mahirap ka. Paano ka makikipagkumpitensya sa mayayaman? Sabihin mo sa akin, magkano ang nagastos mo sa pekeng marriage certificate na ito? Babayaran ko. humingi ka ng tawad sa akin. 100 piso. Sapat na ba sa iyo? Sinabi kong humingi ka ng tawad. 200 piso. Sapat na ba? 1,000 piso. Sapat na ba ngayon? HMM. Bitawan mo ako. Hindi ko gagawin. Ikaw ang naghanap niyan. Ah, Anak, paano mo nagawang hawakan ako? May tao. Pigilan niyo siya. Bugbugin niyo siya. Palayasin niyo siya. Walang hiya. Paano ka naglakas loob na gumawa ng eskandalo? Sa engagement party ni Ginang Farrell, papatayin kita. Kumusta si Ginang Chandler? Sinabi ng doktor na mayroon siyang bihirang sakit na may kaunting pag-asang gumaling. 1 buwan na lang ang natitira sa kanya. anak. Dapat tayong pumunta sa kasal. May nangyari kay Sarah. Paano ninyo nagawang hawakan ng asawa ko? Mapapahamak kayo. Sierra. Hindi mo siya pwedeng saktan. Sandra, mang-aagaw. Pagdating ni Elias, ipaghihiganti niya ako at ang anak ko. Lintik. Paano mo nagawang pagnasaan ang asawa ko? Sige. Dahil sa sobrang pagnanasa mo sa isang lalaki, ikaw. Ipagbili ninyo siya sa mga liblib na lugar. Gusto kong siya ay abusuhin at pahiyain, maging alipin habang buhay, sa ilalim ng mga lalaki. Kalag ka rin niyo siya palabas. Bitawan mo ako. Dalhin ninyo siya.
Bitawan mo ako. Hayaan mo akong umalis. Paano mo nagawa yan? Oh, aking mahal na manugang, dumating ka sa tamang oras. Ang putang ito, nang iwanan siya, gumawa ng eskandalo, pinapaalis ko, siya, hahaha. Ano ang tawag mo sa kanya? Isang puta. Ano ang tawag mo sa kanya? Isang puta. Ano ang tawag mo sa kanya? Isang puta. Elias, ano ang ginagawa mo? Siya ang biyenan mo. Kailan ko sinabi sa'yo na magpapakasal ako sa'yo, hindi ka karapat-dapat. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Ilang araw lang ang nakalipas, hindi ba nagpadala ka ng tao na may mga regalo para sa kasal sa bahay? Tingnan mo, ang damit at alahas na ito ay binili gamit ang pera mo. Sandra Joyce, huling beses ko nang sasabihin sa'yo, ang asawa ko, sa buhay na ito ay si Sierra lang. Tungkol naman sa'yo, may tao, palayasin niyo ang mga insektong ito na, nang insulto sa asawa ko. Palabas ng syudad na ito, at hayaan silang maging pulubi habang buhay. Ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo? Elias, baliw ka ba? Ang sanggol sa sinapupunan niya ay hindi mo nga anak, gusto mo pa rin siyang pakasalan. Iniiwan mo ang anak kong si Sandra, isang dalagang malinis at inosente, pero ipinipilit mong pakasalan ang putang ito. Ay, Kung muli mong iinsultuhin ang manugang ko, pipi ka na habang buhay. lahat makinig kayo. Ito ang paternity test ni Sierra at ng mga anak ko. Si Elias, ba talaga, ang ama ng mga bastardo na ito? Hindi. Nakita ko ng sarili kong mga mata. Naglalandian sila ni Daniel. At sinabi ni Daniel na magiging ama siya. Kasi si Daniel at ang asawa niya ay hindi pa nagkakaanak. Hinawakan niya ako para mahawaan siya ng swerte ko. Dalhin niyo siya. Hindi. Narinig kong may nang aabuso sa anak ko. Sino ang naglakas loob na gawin yan? Ginang Chandler. Gising ka ba? Hindi ba siya ang reclusive tycoon ng pamilya Chandler? Anong ginagawa niya rito? Ang impluensya ng mga Chandler ay napakalaki. Narinig ko na, kalaban nila ang mga Feral. Diyos ko. Anak ko. Aking kayamanan. Sa wakas ay nakita ka na ni Mama. Anak, bakit ako tinatawag na anak ng mayaman na babaeng ito? Anak, hindi mo ba nakikilala ang iyong ina? Aba, noong naghiwalay tayo, 3 taon ka pa lang. Bakit parang pamilyar ako? Sa kanya, gayong hindi ko pa siya nakikita. Sinasabi mo ba na ako ang anak mo? Ang pulseras na ito ay ginawa para sa iyo. Pinagawa ko ito. Ito ay natatangi sa mundo. Akin ang pulseras na ito. Paano mo ito nakuha? Akin ito. Sierra, anong kalokohan ang sinasabi mo? Anong kinalaman nito sa iyo? Mama, ako ang anak mo. Ay! Nang ampunin namin si Sandra, ang pulseras na ito ay nasa kanya. Tama. Hahaha. Sierra, ikaw ang aming tunay na anak. Pero ngayon, para lang ma-please ang mayayaman, itinatanggi mo pa ang sarili mong magulang. Hindi ka ba natatakot sa karma? Hindi ko inaasahan na si Sierra ay magiging isang mayamang dalaga, pero ang kanyang orihinal na pagkakakilanlan ay sa anak na namin. Hindi, ang pulseras na ito ay akin talaga. Mama, kailangan mo akong paniwalaan. Ito ang mama ko. Umalis ka. Kung muli mong babastusin ang asawa ko, wala akong pakialam kung sino ka, magbabayad ka. Ginoong Farrell, dahil pareho silang nagsasabi na sa kanila ang pulseras. Isa sa kanila, ang anak ko, pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. At huwag kang gumamit ng dahas. Ginang Chandler, ako po talaga ang anak ninyo. Kung hindi kayo naniniwala, pwede tayong magpadna test. Hindi na kailangan. May sarili akong paraan. Ang ruby ng pulseras na ito ay isang relikya ng pamilya Chandler. Tanging ang dugo lamang ng isang inapo ng Chandler ang makakapagpatawag. Sa iyak ng Phoenix, pareho kayong magpatak ng dugo sa pulseras. At makikita natin kung sino ang anak ko. Isang blood test. Ang daming abala. Ano? Sandra, natatakot ka ba? Wala akong kinatatakutan. Basta. Kung gayon, paumanhin. Ha, Hindi ka anak ko. Mama, anak mo ako. Sa tingin ko, ang batong ito ay hindi nagamit ng matagal, kaya sira na. Tama. Si Sierra ay hindi rin nagpa-test, di ba? Kung ginawa niya yon,
Pareho rin ang resulta. Ginang Perel, handa na po ba kayo? Huwag kang matakot. Kung masakit, kagatin mo ako. Hindi ako natatakot. Gawin na natin. Anong nangyayari? Siya ang anak ko. Mama, anak ko. Sa wakas nakita na kita. Nakita na kita. Ang pamilya Joyce ay paulit-ulit na nagpapanggap na asawa ko. Nandaraya at hindi. Natututo ng leksyon sa utos ko. Teka. Ako mismo ang bahala sa mga umabuto sa anak ko. Ano ang balak mong gawin? Pinaghirapan naming palakihin ang anak mo. Ngayon ba ay kakagatin niyo ang kamay na nagpakain sa inyo? Kayo ang nagpalaki sa kanya. Naimbestigahan ko na, isang maling diagnosis sa ospital. Ang nagpaniwala sa kanila na baog sila at ninakaw si Sierra. Kaya pala ganito ang lahat. Dahil sa iyo, ang pamilya ko at ako ay hindi nagkasama. Mga halimaw, palagi kong iniisip na kasalanan ko ang pagkawala ng aking anak. Hindi ko inakala na kayo pala. Lahat ng damit ninyo ay binili gamit ang dot ng aking anak. Mayroon, hubarin ninyo ang kanilang damit. Hoy, hindi niyo magagawa yan. Hindi. Dalhin sila sa istasyon ng pulisya. Akusahan sila ng child trafficking at parusahan sila ayon sa nararapat. Lil Farrell, nagmamakaawa ako sa inyo. Bawat isa sa mga kasong iyon ay isang malubhang krimen. Lil Farrell, huwag niyo itong gawin. Kami ang inyong mga kamag-anak. Kung gagawin ninyo ito sa amin, hindi ba kayo natatakot sa karma? Ano? Dalhin sila. Hindi. Mama! Mama, anong nangyayari? Mama! Tumawag ng ambulansya. Mama, anong nangyayari sa iyo? Mama! Ginang, gumagaling na siya. Bakit hindi ka nalang manatili kina Sierra at sa akin? CJ, mahal, pakiramdam ko ay napakalungkot ko na mag-isa. Mula ngayon, magsasama na tayo. Mama, hinding-hindi na. Tayo maghihiwalay. Mabuti. Hinding-hindi na.